Ngayon ngang araw ay manghuhuli-uli kami ng alimango at mainggit. Samahan niyo ulit kami mga kailog. Dahil malaki na naman ang high tide at abot na naman ito sa ibabaw ng mga lalao. At ito na naman yung timing para manghuli tayo ng alimango. Ngayon nga ihahanda na natin yung ating pain. At ang pain natin ngayon ay tilapia. Hati-hatiin natin ito sa maliliit na piraso at ilalagay natin dyan sa pulbo. Nung nakaraang video natin ay pinaliwanag ko sa inyo kung paano ito ikinakana. At yung mga nakikita nyo na mga pulbo ay yun ang nilalagay natin ng pain. Ang mga pulbo na yan ay yung mga pulbo na wala ng laman at nilagyan lang natin ng mga maliliit na butas para in case may pumasok na alimango ay hindi agad maubos yung pamain. At ilalagay nga natin ito sa mga pwesto kung saan umaagos yung tubig. At pwesto kung saan hinihinala natin na mayroong mga nakatirang alimango. At kagaya nga na sinabi ko ng mga nakaraan na ito ay timing lamang. At hindi ito pang araw-araw na ginagawa. At dahil nga high tide at malaki ang tubig ay hindi tayo makapanguhan ng mga halaan o mga sihi sa ilog. Kaya pag ganitong oras na malaki ang tubig ay ganito lang ang ginagawa namin. Manguhuli naman kami ng alimango. At lalagyan nga lang natin ito ng mga harang na sanga na itutusok natin sa kanyang gilid para in case na may pumasok ay hindi niya ito may galaw. Malakas kasi ang mga alimango at baka tumaob yung ating pangkana at baka ito makaalpas. At matapos nga ang ilang minuto ay natapos na ating pagkakana. At habang nag-aantay tayo ng low tide ay maglilinis muna ako ng harapan at magtatanim-tanim ako. Hindi na itanong mga kailog, napakahilig ko talaga sa mga gulay. Kaya mahilig din talaga ako maghalaman. At isa na rin itong paraan para makatipid tayo sa pang-araw-araw nating gastusin. At mahilig din ako sa mga hardin, pero mas marami talaga ang halaman. Kasi ang mga hardin naman ay hindi nakakain. Pampaganda lamang ito sa iyong harapan. Tama na siguro yung konti. At ang pinaparami ko ay halaman. Kagaya na nakikita nyo, ang itinatanim natin ay lara. Masarap kasi sa pakiramdam yung may sinisilip-silip ka na bunga. Pag ikay nagluluto ay hindi mo rin kailangan bumili. At ang maganda sa lara ay kahit saan mo ito ihalo. Mapakarni man, gulay o kahit anong seafood ay pwede mo itong ihalo. At matapos nga ang 6 na oras mga kailog ay binalikan na natin yung ating mga kana. At sakto mababa na ang tubig. At kung mapapansin nyo, ang ating unang kana ay walang huli, pati na rin ang pangalawa. At sa aking tansya mga kailog ay uuwi tayo ng luhaan. Kagaya ng ginawa ng ex mo nang iniwan ka ng walang dahilan. Hey, look baby, ginawa mo sa akin lately. At maya nga kailog ay may nagpakitang isa. Kaya nagkaroon tayo ng pag-asa para bumangon at magsimula ulit. Kung saan na naman tayo napupunta mga kailog, focus ulit tayo, focus. At ngayon nga ay meron na tayong nahuling isa, at least hindi naman tayo masisiro mga kailog. At ang nahuli natin mga kailog ay yung tinatawag dito na katalasan. At ang ganyang mga katalasan ay mas masakit manipit kaysa dun sa malalaki. At saka sa maang palad nga, iisa ang ating nahuli mga kailog. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating adventure. At habang pauwi nga kami, minadaanan namin ng mga kabataang ito na naliligo sa ilog at nagkakasiyahan. At dahil nga iisa ang ating nahuling alimango mga kailog ay diniretso ko na rin ito ng kana para naman sa mainggit, para hindi naman masayang yung ating araw. Malansa pa kasi ang pamain nito at maaamoy pa ito ng mga mainggit. At kung maalala nyo ang mga mainggit, ayun yung vlog natin ng mga nakaraang araw na may pinamagatan natin na mainggit adventure. Maya ibabalikan na rin natin ito matapos ang mga 2 oras siguro. Iisa pa kasi ang huli natin at hindi ito sasapat sa isang pamilya na may 6 na miyembro. At matapos nga ang 2 oras ay babalikan na rin natin ito mga kailog para madagdagan naman yung uulamin natin ngayong araw. At kinuha ko na nga yung bote ng soft drinks na nagsisilbi nating buya. At dahil nga hindi tayo sumuko mga kailog ay meron tayong nahuli na mainggit at 3 piraso ito doon sa una nating kana. At sumisimbolo yan at resulta ng hindi agad natin pagsuko. Dahil ang pagsuko ay wala sa bokabularyo ni kailog. At hindi ko ito sinulat sa mga libro na aking ginawa. Bawat pahina kasi ng sarili kong libro mga kailog ay punong-puno ng pag-asa at determinasyon para kung sakaling mabasa at sundan ito ng mga kabataan sa susunod na henerasyon ay hindi sila maligaw ng landas. At ang librong tinutukoy ko mga kailog ay itong mga video na ginagawa natin. Kahit wala na kasi ako sa mundong ito ay mapapanood pa rin ito ng ating mga kabataan. Masyado nang lumalalim at nagiging seryoso na ang ating usapan mga kailog at baka humantong pa ito sa ating pag-iiyakan. Hanggang dito na lang muna ulit ang ating video mga kailog. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Isang shoutout lang mga kailog. Shoutout kay paring Bobby Martin ng Bulacan. Ingat ka pare kung saan ka manararoon palagi. Ayun mga kailog, maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa muli. At huwag niyo makalimutan mag-follow, comment, and share. Maraming salamat. Have a nice day and God bless you all.